pag-aalsa sa China, militar tinalikuran si Xi Jinping. Muling nagkagulo ang militar ng China nang tanggalin ni Pangulong Xi Jinping ang isa sa pinakamataas nilang general na si General He Weidong. Sa halip na lumakas ay lalo pang dumami ang problema ng kanilang hukbo, kulang sa gamit, mababa ang moral at tanggalan ng mga lider. Pero bakit bigla na lang nawala ang general na ito? Ano ang ibig sabihin nito sa kinabukasan ng militar ng China? Tara, alamin natin kung bakit patuloy na humihina ang kanilang hukbo at ano pa ang mas malalaking problema na kinakaharap nila. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Isa na namang napakalakas na pagyanig ang muling umalog sa loob ng hanay ng militar ng China. Sa pagkakataong ito, si Pangulong Xi Jinping mismo ang muling nagpasimula ng isa na namang malawakang purge o pag-aalis ng mga pinuno. Tinanggal niya sa pwesto ang isa sa pinakamakapangyarihang general sa buong China na si General He Weidong, na siyang pangalawa sa pinakamataas na opisyal sa buong militar ng bansa. Sa mga nakaraang linggo ay malinaw na malinaw ang ipinapakitang layunin ng pamahalaan ng China. Nais nilang ipakita sa buong mundo na kaya nilang makipagsabayan sa larangan ng militar. Gusto nilang patunayan na malakas at handa ang kanilang hukbo. Pero sa dami ng kakulangan at problema sa kanilang kagamitan, sa kanilang mga sundalo at sa kanilang pamumuno ay halos imposible na maabot nila ang antas ng lakas ng mga bansang kaalyado ng Amerika. At kung Taiwan Strait ang pag-uusapan ay hindi ito kailanman mapapasakamay ng China. Kung South China Sea naman ay hindi rin nila ito mapapasakamay. Ang totoo, hindi kailanman mararating ng People's Liberation Army o PLA ang antas ng kakayahan ng koalisyon ng mga bansang sumusuporta sa United States. Ngunit ngayon ang mas mahalagang tanong ay ito. Ano nga ba ang ibig sabihin kung ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang opisyal ng militar ng China ay bigla na lang tinanggal at pagkatapos ay bigla ring naglaho na parang bula? Sa totoo lang, matagal nang usap-usapan sa loob at labas ng China na ang militar ng bansa ay nasa bingit na ng pagbagsak. Samantala sa isang hakbang na talagang ikinagulat ng marami ay tinanggal ni Pangulong Xi si General He Weidong. Hindi lang siya ang pangalawa sa PLA, kundi siya rin ang nagsisilbing Vice Chair ng Central Military Commission, ang pinakamataas na committee na namamahala sa buong militar ng China. Sa loob ng mahigit 60 years ay ngayon lang muling may tinanggal na opisyal na kasing taas niya. At ang pagkakatanggal na ito ay hindi basta-basta o aksidenteng desisyon lamang. Isa itong bahagi ng mas malawak na plano ni President Xi. Ang kanyang tinatawag na anti-corruption campaign ay naglalayong alisin ng lahat ng pinuno na sa tingin niya ay maaring maging banta sa kanyang kapangyarihan. Pero habang patuloy niyang pinapalitan ng mga leader, ay lalo namang humihina ang sandatahang lakas ng China. Mula sa mga armas na hindi maayos, ang pagkakagawa hanggang sa mga missiles na sa halip na gasolina ang laman ay tubig. At lahat ng ito ay malinaw na palatandaan na talagang nagkakaproblema na ang kanilang militar. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat ng kaguluhang ito? Ang sunod-sunod na purge o malawakang pag-aalis ng mga pinuno ang naging ugat ng kaguluhan sa loob ng militar. Mula nang maupo si Xi Jinping bilang pinuno noong 2012 ay unti-unti niyang pinalakas ang kanyang kontrol sa militar. Sino mang pinuno o opisyal na maaaring sumuway o hindi sumang-ayon sa kanya ay agad tinatanggal. Halimbawa na lang si General He Weidong. Isa siya sa pinakamahalagang leader. Siya rin ang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng PLA at siya rin ang Vice Chairman ng Central Military Commission. Hindi lang siya isang simpleng general. Siya rin ay miyembro ng makapangyarihang Politburo na isang grupo na binubuo ng 24 na katao na gumagawa ng pinakamalalaking desisyon para sa buong bansa. Kaya nang tanggalin siya noong buwan ng March ay mabilis na kumalat ang balita. Ang huling pagkakataon na nakita siya sa publiko ay noong March 11 sa pagsasara ng pagpupulong ng mga mambabatas ng China. Pagkatapos noon ay bigla na lamang siyang naglaho at hindi na muling nakita. Sa ngayon, bakit nga ba napakahalaga ng pag-alis kay He Weidong? Para itong isang komplikadong makina kung saan ang bawat pyesa ay mahalaga. At si He Weidong ang isa sa mga pinakamahalagang pyesa. Mula 2019 hanggang 2022 ay siya ang namuno sa Eastern Theater Command. Ito ang unit na responsable sa mga operasyon sa paligid ng Taiwan. Siya rin ang nagplano ng malalaking military drills noong 2022 matapos bumisita ang isang politiko mula sa Amerika sa Taiwan. Ibig sabihin, eksperto siya pagdating sa pagpapakita ng lakas ng China.
Pero nang siya ay tinanggal, ay nagkaroon ng napakalaking butas sa pamunuan ng militar. Ang mga pumalit sa kanya, karamihan sa kanila ay walang sapat na karanasan. Gayun din naman ang problema ay lalo pang naging malinaw noong April 2025. Isinagawa ng PLA ang isang malawakang military exercise na tinawag na Operation Straight Thunder 2025A. Ang layunin nito ay ipakita ang kanilang kapangyarihan sa Taiwan Strait. Lahat ng sangay ng militar, ang Navy, Air Force, Army at Rocket Force ay kasali. Nais rin nilang magpakitang gilas matapos pumalag ang Taiwan sa mga kilos ng China. Dapat sana ay tatagal ng isang buong linggo ang military drill na ito. Pero sa hindi inaasahang pangyayari ay natigil ito sa ikalawang araw pa lamang. Dahil lumabas ang mga balita na nag-alala si Pangulong Xi Jinping at ang kanyang mga tagapayo. Natakot sila na baka gamitin ni He Weidong ang kanyang impluensya upang gawing totohanan ang pagsalakay sa Taiwan. Sa takot na lumala ang sitwasyon ay agad nilang ipinatigil ang operasyon at hindi lamang si He Weidong ang tinanggal. Noong November 2024 ay sinuspinde rin si Admiral Miao Hua. Isa rin siyang miyembro ng Central Military Commission at siya ang namahala sa pagtiyak na ang lahat ng sundalo ay mananatiling tapat sa Communist Party. Ang kanyang pagkawala ay isa na namang malaking dagok sa disiplina at katatagan ng hukbo. Sa katunayan, sa buong 2024 ay hindi bababa sa 58 na mataas na opisyal ang tinanggal. Mahigit 600,000 naman ang pinarusahan sa iba't ibang antas ng serbisyo. Karagdagan pa dito, ang pinakamatinding pangyayari ay naganap noong 2023 nang parehong tanggalin ni Pangulong Xi ang dalawang pinakamataas na leader ng Rocket Force. Ito ang unit na may hawak ng mga nuclear weapons ng China. Dahil sa hakbang na ito ay napabagal ang modernisasyon ng kanilang nuclear arsenal ayon na rin sa ulat ng Pentagon noong 2024. Bukod pa rito, noong buwan ng December 2024 ay dalawa pang general ang tinanggal, sina Lieutenant General Yu Hatowo at Vice Admiral Li Pengcheng. Pareho silang may mahahalagang papel sa mga operasyon sa South China Sea. Tinanggal sila dahil sa tinatawag na malubhang paglabag sa disiplina. At noong March 2025, kahit ang retiradong si Seoki, dating pinuno ng logistics ng PLA, ay inaresto. Kahit wala na siya sa aktibong serbisyo, ay nanatili siyang makapangyarihan dahil dati niyang hawak ang budget at resources ng militar. Samantala, mas pinalala pa ng sitwasyon ang napakalaking ambisyon ng People's Liberation Army o PLA. Hangarin nilang maging isang world-class force pagsapit ng taong 2049. Naglagay pa sila ng checkpoint sa taong 2027 para makita kung tama ba ang tinatahak nilang landas. Pero dahil sa pagkawala ng napakaraming leader, ay unti-unti nang nagiging imposible ang mga target nilang ito. Ayon sa ulat na inilabas ng Pentagon noong 2024, ang modernisasyon ng China ay halos tuluyang nasira na dahil sa malalim na korupsyon. At ang nakakalungkot, nangyari ito bago pa man natanggal si Hu Weidong. Oo, maaaring tapat kay Xi Jinping ang mga bagong leader na pumalit. Pero ang katapatan ay hindi nangangahulugan na sila ay magaling. Dahil kung hindi nila kayang pamahalaan ang mga komplikadong operasyon gaya ng pagharang sa Taiwan o ang pagkontrol sa mga nuclear weapons, ay lalo lang hihina ang PLA sa global stage. Gayun din naman, ang mga purge na ito ay nagdadala rin ng takot hindi lamang sa mga pinuno, kundi sa lahat ng nasa loob ng PLA. Habang nakikita ng mga sundalo at opisyal kung paano isa-isang dinadakip o tinatanggal ang kanilang mga pinuno, ay hindi nila maiwasang itanong sa kanilang sarili, ako na kaya ang susunod? Ang ganitong uri ng takot ay pumapatay rin sa moral. At kahit gaano pa sila karami o kaganda ang kanilang gamit, kung hindi sila naniniwala sa kanilang sarili o sa kanilang mga pinuno, ay matatalo at matatalo sila. At noong January 2024 ay nagsalita pa si Hu Weidong tungkol sa pagsugpo sa korupsyon at sa tinatawag niyang pekeng kakayahan sa labanan. Ibig sabihin may mga unit na nagpapanggap lang na handa sa digmaan pero sa katotohanan hindi naman talaga. Kaugnay pa nito, ang pinakamalinaw na halimbawa nito ay nangyari pa noong buwan ng January taong 2018. Isang submarine ng China ang naglalayag sa ilalim ng dagat malapit sa Senkaku Islands sa East China Sea. Mabilis itong namataan ng Japanese Self-Defense Forces. Dahil sa takot na maatake ay lumutang agad ang submarine at nagtaas pa ng Chinese flag na para bang sumusuko na sila. Hindi na nila naisip kung ano ang iisipin ng buong mundo. Ang mahalaga sa kanila noong sandaling iyon ay makaligtas. Ayon sa ilang opisyal mula sa Japan at Amerika, ipinakita ng insidenteng iyon kung gaano kababa ang moral ng mga tropa ng China.
Sa halip na magpakitang gilas, ay nagmukha pa silang mahina sa harap ng ibang mga bansa. Bukod pa riyan, maraming commander ang nahuli na nagsisinungaling sa mga report ng kanilang trainings. Ginagawa nila ito para lamang magmukhang maganda ang kanilang record. Maraming unit rin ang nagsasabing handa silang lumaban, pero ang totoo ay kulang sila sa pagsasanay at sa gamit. Dagdag pa rito, ang mga purge ay nagbubunga rin ng severe nervous at paranoia sa hanay ng mga opisyal. Imbes na pagtuunan nila ng pansin ang pagiging handa sa operasyon o ang pagpaplano ng mga bagong strategy, ang iniisip na lang ng karamihan ay kung paano sila makakapanatili bilang kaalyado ni Xi Jinping. Gayun din napakahalaga sana ng karanasan ni Hu Weidong pagdating sa mga operasyon sa Taiwan. Ngunit sa pagkawala niya ay napakalaki ng posibilidad na magkamali ang PLA kung lalong titindi ang tensyon doon. Sa South China Sea naman, kung saan dating namuno si Li Pengcheng, ay kailangan ng China ng isang malakas na hukbong dagat. Pero dahil natanggal siya, ay humina rin ang kanilang depensa sa bahaging iyon. At syempre, hindi rin dapat kalimutan ang rocket force, ang nuclear force na noon ay nagbibigay ng takot sa kanilang mga kalaban. Pero sa pagkawala ng mga leader nito ay hindi na ito nakakatakot gaya ng dati. Bukod sa pagbagsak ng pamunuan, ay isa pang malaking red flag ang lumalaking problema sa recruitment. Sa madaling salita, nawawalan na sila ng mga bagong sundalo. Kahit gaano kaganda ang technology mo, kahit gaano kalaki ang budget mo, kung wala namang gustong sumali, ay hindi gagana ang militar. Para sa PLA, hindi ito maliit na problema. Malubha na ito at maaari talagang makasira sa mga plano ng China, hindi lamang sa loob ng kanilang bansa, kundi pati sa buong mundo. Sa sobrang sama ng kanilang kalagayan, ay pinilit na nilang buhayin ang isang lumang batas mula pa noong taong 1984, ang tinatawag na Military Service Law. Sa Rat County sa Tibet ay napilitan silang pilitin ang mga Tibetans na sumali sa PLA para mapunan ang kakulangan sa bilang ng sundalo. Pero bakit nga ba ayaw sumali ng mga kabataan sa PLA? Isa sa mga dahilan ay ang dating one-child policy. Sa loob ng maraming dekada ay isa lang ang anak ng bawat pamilya. Kaya natural lang na ayaw ng mga magulang na ipadala sa militar ang kanilang nag-iisang anak na maaaring mapahamak. Bukod pa riyan, mas maganda ang oportunidad sa private sector. Sa larangan ng technology, financial at iba pang industriya ay mas malaki ang kita at mas mabilis ang pag-angat sa karir. Kahit pa mag-alok ang PLA ng sweldo na umaabot sa humigit kumulang $1,500 to $1,600 kada buwan, ay napakaliit pa rin ito kung ihahambing sa sahod sa private sector. Pero ang problema ng militar ng China ay hindi lang basta kakulangan sa liderato at moral. Ang ugat ng kanilang problema ay mas malalim. Nasa mismong paraan kung paano nila pinapatakbo ang kanilang hukbo, ang People's Liberation Army, o mas kilala sa tawag na PLA. Sa bawat unit ng PLA ay may nakatalagang mga political komisar at mga komite ng partido. Sila ang nagbabantay sa bawat galaw ng mga sundalo at maging sa mga plano ng mga commander. Ang tungkulin nila ay siguraduhin na lahat ng sundalo at opisyal ay mananatiling tapat sa Communist Party. Ngunit sa halip na makatulong ay nagiging sagabal ang mga political komisar. Kadalasan kailangan pa ng mga commander na humingi ng pahintulot mula sa mga opisyal ng partido bago gumawa ng desisyon. Ang pagsasanay ng PLA ay isa ring malaking problema. Kahit anong pilit nilang baguhin ang mga paraan ng pag-iensayo, ay nakatutok pa rin sila sa sobrang disiplina pero kulang na kulang sa critical thinking. Ang mga sundalo at opisyal ay tinuturuan lang kung paano sumunod sa utos, pero hindi tinuturuan kung paano mag-isip para malutas ang mga problema o gumamit ng makabagong teknolohiya sa mga sitwasyong mabilis magbago. Sa katunayan, malaking bahagi ng kanilang oras sa pagsasanay ay nauubos lang sa indoktrinasyon o pagtuturo kung paano maging tapat sa partido. Para sa pamahalaan, maganda ito dahil nakakatulong sa pagkakaisa ng partido. Pero pagdating sa totoong labanan ay hindi ito makakatulong. Ang kailangan sa modernong digmaan ay bilis, talino at kakayahang gumamit ng bagong teknolohiya. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang pera. Ang usaping pang-ekonomiya ay isa pang malaking dahilan kung bakit unti-unting humihina ang PLA. Alam nating lahat na ang isang hukbo ay nangangailangan ng malaking pondo. Kailangan ng pera para sa pag-maintain ng kagamitan, pagsasanay ng mga sundalo at paglikha ng mga bagong teknolohiya. Pero ang ekonomiya ng China ay hindi na kasing lakas tulad ng dati. Tumagal ang paglago ng kanilang ekonomiya. Bumagsak ang export, dumami ang mga walang trabaho, at nalubog sa utang ang maraming lokal na pamahalaan.
Dahil dito ay napipilitan ang pamahalaan na ilaan ng pera sa mga programang panlipunan kaysa sa militar. At ngayong 2025, ang budget ng depensa ng China ay umabot sa $249 billion. Tumaas ito ng 7.2% kumpara noong nakaraang taon. Mukhang malaki kung titignan, pero kung ikukumpara sa halos $900 billion na ginagastos ng Amerika bawat taon, ay makikita mong kulang na kulang ito. At kung iisipin pa, hindi pa kasama sa budget na yun ang gastos sa pagbili ng armas mula sa ibang bansa, ang pagpapatakbo ng People's Armed Police at ang pagpondo sa mga advanced research. Kaugnay pa nito sinisikap ng PLA na pagandahin ang kanilang hukbo. Nagsusumikap silang magkaroon ng mga 5th generation fighter jets, hypersonic missiles at mga aircraft carrier. Pero napakamahal ng mga proyektong ito. Dahil humihina ang ekonomiya, ay nahihirapan silang maipagpatuloy ang pagpopondo. Naaantala ang research and development. Dahil dito ay natetengga ang paggawa ng mga bagong armas at napag-iiwanan sila sa mga larangan tulad ng artificial intelligence at cyber warfare. Maging ang araw-araw na operasyon ng PLA ay apektado. Mahal ang pag-aalaga sa mga tangke, barko at eroplano. Dahil sa limitadong pondo ay madalas na antala ang pagkukumpuni at pag-upgrade ng mga kagamitan. Kaya naman madalas pumapalya na ang mga luma nilang kagamitan. Ngunit ang pinakamatinding na apektuhan ay ang PLA Navy. Kung gusto ng China na matapatan ang Amerika sa karagatan, ay kailangan nila ng malaking pondo para makapagtayo ng mga bagong barko at aircraft carriers. Pero dahil kulang ang budget ay bumabagal ang kanilang naval expansion. Dahil dito ay nabibigyan ng pagkakataon ng ibang bansa gaya ng Estados Unidos, Japan at Australia na dagdagan ang kanilang presensya sa mga mahahalagang bahagi ng karagatan tulad ng South China Sea. Subalit habang lumalaki ang kakulangan sa pondo ay napipilitan ng PLA na gumawa ng higit pa gamit ang mas maliit na budget. Ito ang dahilan kung bakit lalo silang nahihirapan na manatiling buo at epektibo. Ngunit hindi rito nagtatapos ang mga problema ng PLA. Matagal nang ipinagmamalaki ng China ang kanilang mga makabagong kagamitan tulad ng fighter jets, warships at tangke. Ibinebenta pa nila ang mga ito sa iba't ibang bansa sa Asia, Africa at South America bilang mas murang alternatibo. Pero ang katotohanan ay palpak ang mga ito. Sa tuwing ginagamit na ng ibang bansa ang mga biniling kagamitan mula sa China ay madalas itong nagiging sanhi ng aksidente o pagkasira. Sa Myanmar ay bumili sila ng 11 na JF-17 Thunder jets noong 2022. Pero halos agad itong isinantabi matapos lumitaw ang mga bitak sa katawan ng eroplano at pumalya ang radar systems. Sa Nigeria ay bumili sila ng ilang F-7 jets noong 2009. Sa halip na mapalakas ang kanilang Air Force, ilang eroplano ang bumagsak at halos lahat ay kinailangan pang ibalik sa China para ipaayos. Maging ang matalik nilang kaalyado na Pakistan ay nakaranas din ng maraming problema. Maraming beses nang bumagsak ang mga JF-17 jets nila dahil sa mga depekto. Sa dagat ay hindi rin maganda ang kalidad ng mga barkong ibinenta nila. Ang F-22P frigates ng Pakistan ay mabilis masira ang makina at halos hindi gumagana ang sensors at missile systems. Ganito rin ang naging reklamo ng Bangladesh. Mula sa barko hanggang sa mga tangke, karamihan sa mga kagamitan ay may depekto o kulang sa pyesa. Kung ganito ang kalidad ng mga armas na ibinibenta nila sa ibang bansa, ay hindi na nakakapagtaka kung ganoon din ang kalidad ng mga armas na ginagamit mismo ng PLA. Kaya ang mga ipinagmamalaki nilang fighter jets ay malamang hindi rin gagana ng maayos kung magkaroon ng totoong labanan. Ngayon ay dumako tayo sa pinakanakakabahalang bahagi, ang rocket force. Noong taong 2023 ay may ulat na ang ilang missiles nila ay napuno ng tubig imbes na gasolina. Oo, tama ang narinig mo, tubig. Bukod pa rito, natuklasan din ang ilang taguan ng missile ay hindi man lang nabubuksan. Ibig sabihin kahit puno ng gasolina ang missile ay hindi pa rin ito kayang paandarin. Dahil sa eskandalong ito ay dalawang dating defense ministers ang natanggal sa pwesto. Pero kahit pa pinalitan sila, ang pinsala sa reputasyon ng PLA ay hindi na basta-bastang maibabalik. At kung hindi pa yun sapat para ipakita ang problema, ay lumabas pa ang ulat na ginagamit daw ng ilang sundalo ang rocket fuel bilang panggatong sa pagluluto ng hotpot dahil sa kakulangan ng supply. Nakakatawa man ito sa unang tingin, pero malinaw na nagpapakita ito ng sira at magulong pamamahala sa loob ng militar. At kung iniisip mong tapos na ang listahan ng kanilang mga problema, nagkakamali ka. Marami pa rin silang gamit na mula pa noong 1980s at 90s.
Kahit na may ilan silang bagong sistema tulad ng J-20 stealth fighter, ay may mga ulat na ang espesyal na coating nito ay madaling nabibitak sa mataas na altitude at nahihirapan itong magdala ng buong armas mula sa ilang airfields. Dagdag pa rito, ang ilan pa sa kanilang bagong ipinagmamalaking teknolohiya gaya ng JK-36 6th generation jet na ipinakita noong December 2024 ay hindi pa nasusubok sa totoong labanan. At kung pagbabasehan ng karanasan ng ibang bansa sa pagbili ng mga kagamitan mula China, marami ang nagdududa kung kakayanin ba talaga nito kapag sumabak na sa tunay na digmaan. Pero bakit nga ba palpak ang mga kagamitan nila? Simple lang ang sagot. Mahusay silang manggaya pero hindi ibig sabihin ay mahusay din silang gumawa. Marami sa kanilang disenyo ay kopya lamang mula sa Russia at Amerika. Halimbawa, ang JE-11 ay batay sa Su-27 ng Russia at ang JA-10 naman ay hinango mula sa Israeli Lavi na gumagamit ng teknolohiyang mula sa F-16. May naitala ring kaso ng cyber espionage kung saan isang sububin ang nahuli matapos magnakaw ng datos mula sa Lockheed Martin na ginamit nila para sa paggawa ng Jeta-20. Pero kahit pa nakuha na nila ang mga blueprints ay hindi pa rin nila maabot ang kalidad ng original. Palpak ang makina, hindi maaasahan ang radar at mahina ang sensors. Kulang rin sila sa kakayahan na bumuo ng matibay at maaasahang mga bahagi. Tulad nga ng kasabihan, ang pagkakaroon ng blueprint ay hindi nangangahulugan ng pagkakaroon ng quality. Bukod pa sa lahat ng mga problemang nauna ng nabanggit ay may isa pang napakahalagang dahilan kung bakit patuloy ang paghina at pagbagsak ng militar ng China. Ito ay walang iba kundi ang mababang kalidad ng paggawa ng kanilang mga kagamitan. Sa mga paggawaan ng militar sa China ay mas binibigyang priority ang bilis ng paggawa kaysa sa quality. Ginagawa nila ito upang mapunan ang napakataas na demand na ipinapataw ng kanilang gobyerno. Dahil dito ay napipilitan ng mga manggagawa at mga kumpanya na tapusin agad ang mga proyekto kahit hindi pa ito maayos. Sa pagmamadali ay hindi maiiwasan na magkaroon ng mga pagkakamali. Maliban pa rito, dahil sa laganap na korupsyon sa loob mismo ng kanilang sistema, ay may mga gumagawa ng shortcut nagsisinungaling tungkol sa mga resulta ng pagsusuri ng kagamitan at maging ang pagbebenta ng mga depektibong pyesa kapalit ng malaking kita ay nagiging pangkaraniwan na lamang. At ang masakit na bunga ng ganitong sistema ay ang paglikha ng mga armas na hindi maaasahan. May mga naitalang missile na sa halip na gasolina ang laman ay tubig at mga eroplano na madalas bumagsak dahil sa mababang kalidad ng pagkakayari. Kapag ang mga bansang tumatangkilik ng armas mula sa China, gaya ng Pakistan at Bangladesh, ay nagrereklamo tungkol sa mga depektibong kagamitan. Madalas itong hindi pinapansin ng pamahalaan ng China. Dahil dito ay hindi na nakapagtataka kung bakit bumaba ng halos 23% ang kanilang arms exports mula taong 2013 hanggang 2017 at muli pang bumaba mula 2018 hanggang 2022. Gayun din naman, habang patuloy na bumababa ang demand para sa mga armas ng China, ay lalo lamang nagiging malinaw sa buong mundo ang kanilang pagkabigo na makapagbigay ng maayos at maaasahang kagamitan. Isa sa mga halimbawa ng problemang ito ay naganap noong kalagitnaan ng taong 2024. Isang nuclear-powered na submarine na tinatawag na Xiao class ang lumubog habang ito ay nasa dock sa isang shipyard sa Wuhan. Ang submarine na ito sana ay nakatakdang maging simbolo ng makabagong teknolohiya ng PLA Navy. Mayroon itong disenyo na may X-shaped stern na dapat ay magbibigay ng mas mahusay na paggalaw habang nasa ilalim ng dagat. Ngunit sa panahon pa lamang ng pagsusuri nito ay bigla itong lumubog. Nahuli pa ng mga satellite mula sa Amerika ang pangyayari kung saan napaligiran ang submarine ng mga crane na nagtangkang iligtas ito. Ngunit sa kabila ng insidente ay nanatiling tahimik ang China.